Yan, hello guys, 500 pesos na graphics card. Nabili ko siya sa Lazada, no. Naghanap kasi ako ng graphics card na 1k pesos below, pero kailangan 1 gig na siya na graphics card. Yung karamihan nakikita ko doon is mga nasa 512 MB pa na graphics card na mga sobrang luma na. So ito is nakita ko is ano siya, 1 gig na siya, tapos yun nga, nasa 590, I think 596 ko siya nabili. So hindi kasi pinaka-requirement kasi sa pagbili ng at least na temporary na graphics card sana is 1 gig. Kasi karamihan ng mga display natin is 1080p na. So para medyo okay yung display ng monitor na 1080p is kailangan at least 1 gig. O dapat nga 2 gig pa, no? Ayoko mag-shell out ng malaki para sa sobrang lumang na graphics card. Yan. So RX 7470. Yun nga lang is ito pala is low profile card lang, no? So nakikita niyo siya is low profile lang. Tapos yung ports niya is display port saka DVA lang, no? Display port saka DVA lang. So kung yung ano nyo, yung PC niya is VGA, baka hindi siya masyadong mag-repeat. So maganda naman siya. So wala pa siyang masyadong wala pa siyang masyadong kalawang, no, kahit mga 12 years old na yung ganitong graphics card. So para hindi ka pala sa nakakaalam, ang low profile na PC pala is yung mga manitipis na PC, mga slim PC. So meron ako dito slim PC. So para makikita lang din ng iba, yung mga ganito. Yan. Di ba nakikita yung mga maninipis lang na PC? Yan. Yung low profile na bili ko. Kasi ito, built-in graphics card. So baka dito ko siya ilagay. Yan. So kasi wala itong built-in lang to. So pagka yung PC nyo nga lang is binili siya tas yung regular size na PC, baka kailangan nyo i-cut yun dito. Yan. So kaya baka may bilhin nyo rin. Siguro kaya kung pipilitin siya o baka tatanggalin itong bracket nito. Yan, tatanggalin siya brick para magkasya sa regular PC. Kasi ito pang low profile lang to na PC, hindi siya basta-basta magkakasya dun sa mga regular size na PC. So yun guys, no, so tetest natin siya. Lalagay siya sa benchmark na PC ko. So tetest ko na muna siya, no. So hello guys, in-install ko na muna siya sa test bench ko. Ayan siya, umiikot na siya. So mukhang okay pa naman yung driver support niya, no. So ano pa siya, no, supported pa siya hanggang Windows 10. Mukhang wala nga lang siya dito ng Windows 11. So hanggang Windows 10, medyo okay pa naman kasi Windows 10 na driver, pwede pa naman yan sa Windows 11 usually. So meron siya ditong drivers. So, maganda siya na marami siyang supported driver mula Windows XP pati mga Linux Ubuntu, no. Pero at least dito hanggang Windows 10, meron siyang supported driver. So ito try natin dito yung Windows 10 64-bit. Ito yung try natin drivers, no. Itong Crimson Beta. Beta, pero sa tingin ko ito yung pinakalilit. So ito yung muna yung ito-try natin. Yan. So da-download natin, install lang natin. Yan. So tignan lang natin yung GPU niya, no. So na-register siya as AMD Radeon HD 7000, 40nm, 370M transistor. So talagang medyo luma pa siya, no. 40nm pa siya. Tapos, yan. So PCIe 2.0 pa siya. Yan lang natin. So talagang PCIe 2.0 siya. Tapos Dell. Sa vendor Dell. So sa tingin ko siya, talagang OEM to ng Dell. So parang nakita ko kasi sa website na parang hindi siya talagang retail na GPU, no. Parang exclusive yata to. Tapos at least siya, DX11 na siya, 1 gig, tapos GDDR3 nga lang, no. Parang may nakita ang version na GDDR5, no. Pero ito nasa atin is GDDR3 lang. So ayan yung ibang info natin. Tapos ito yung drivers natin, no. 16.1.2. So try na muna natin mag-benchmark. Ang try na siguro lang muna, no. Since mababa na may expectation ko, mag-benchmark tayo ng 720p. Medyo low lang natin, low quality lang natin. Sa 720p. So tingnan natin pagka medyo maganda yung performance sa 720p, saka natin try sa medyo mataas. Sa initial test, may nakuha lang tayo ng mga 19 fps. Tapos ang temperature niya is umabot na 68C. So umabot siya 24 ngayon. Anyway, tapusin natin yung benchmark na test. Papakita ko yung score yung pagkatapos ng benchmark niya. So minimum FPS niya is 14.8. Tapos yung umabot siya ng max FPS to 35, no. Yan. So try muna natin siya sa mga games. So binabaan ko lang ng gusto yung expectation ko, no. So itatry muna natin siya dito sa original na Vice City, no. Yan. So ito nga pala yung current settings natin. Gagamitin sa current settings natin. So malabas yung 30 FPS. So, ang pagkakaalala ko yata itong Vice City na to, yung mga lumang games is nakalock siya sa 30 FPS. So, na-maximize siya naman yung 30 FPS. So, lock 30 FPS naman siya. Mga play, okay, kaya niya dito yung Vice City. Dapat lang kasi
Sobrang babala yung requirements ng games na to. So mamaya mayroong bagong version ng GTA Vice City na yung Definitive Edition. So mamaya tatry rin natin siya kung ganito rin yung gameplay niya. So mas mataas na yung requirements ng Definitive Edition ng GTA Vice City, no. So mamaya tatry rin natin siya. Pero dito sa original na Vice City, so maning-maning niya na. Yung nga lang is yung FPS niya is 30 FPS lang, no. Kasi yung mga ganitong lumang games is alam ko usually mga ano yung nakalock lang yung ano nila, no, FPS nila, no. So, okay na naman siya dito. May playable naman siya dito. Yung next game natin itong Mass Effect. Ang requirements nito is 1 GB VRAM. So, tamang-tama siya dito sa GPU natin kasi 1 GB VRAM rin to. So, ito nga pala ang settings natin. No? So, lalaroin natin siya sa 720p. Ito ang settings niya. And dito sa Mass Effect 720p, nakakuha tayo ng 35 FPS. So, above 30 FPS siya dito, no? So, trinay ko taasan yung resolution, no, nagbe-below 30 FPS siya. So, para dito is 720p, para medyo mas okay yung gameplay natin. So, kung mas gusto niyo pang mas mataas ang FPS, so mas maganda kung babawasin niyo pa yung resolution. Pag nasa dialogue, mas mataas yung FPS na nakuha natin ng umabot pa ng mga 49 FPS, no. Minsan umabot pa, yung nakita ko na yun, umabot pa siya mga 50 FPS, no. So mukhang okay naman siya sa mga older games talaga, no. So tatry na natin siya sa medyo newer games. So tatry mo ulit natin siya. So Vice City naman, pero ito na yung new version ng Vice City, yung Definitive Edition. Yan, so try natin siya sa 720p low. Yan, so mukhang hindi niya na kaya ng no. So mukhang gapang na siya dito sa 720p, no. 720p low. Gapang na siya dito sa bagong Vice City. Sa bagong Vice City Definitive Edition, no. So makakuha na tayo mga 5 FPS, 7 FPS. So gapang na siya dito sa sa bagong Vice City. So try natin i-lower yung resolution kung kaya pa nating ganda nitong FPS nito. So mukhang 1024x768 na yung pinakamababang pwede nating resolution na natin pwedeng ibaba. Siguro try na natin kung may... So, try natin siya. Ito na yung parang pinaka-low resolution na kaya kong i-set up dito, no? So, try natin siya dito kung tatatas pa ba yung FPS niya. Oh. So, yun, no? So, dito sa pinaka-low settings niya, yan. Medyo okay ako. Kaya lang yung graphics niya, nagmukha na siyang no, yung parang original, no? Although, mas better pa siya sa... medyo mas better pa ng konti sa graphics yung original. Although dito kasi sa Definitive Edition, mas okay na yung controls, no. Kasi yung parang yung sa original, yung mouse hindi na gagalaw. Dito kasi sa Definitive Edition, nagagalaw na yung mouse, no. So yan, so barely playable. Pero siguro kung lalaroin niyo yung Vice City dito sa 7470, mas okay na yung pa rin, yung original na Vice City na lang yung laruin nyo para mas okay yung gameplay. Ito kasi medyo, ito na yung pinaka-lowest na settings na achieve natin is yan. Medyo hindi na siya, medyo hindi na siya masyadong playable, no, kasi masyadong mababa na, no, nasa 9-10 FPS na lang, no. Ang next game natin is itong Skyrim Special Edition, 720p. Yan. So medyo low FPS pero kung tutusin pwede mong pagtiyagaan. Nasa 17 FPS kung talagang gusto pang laruin. Although hindi nga rin siya masyado talagang high FPS. Naalala ko yun pag nilalaro ko yun din. Medyo mahina din yung graphics card ko dati. Yung nilaro ko nito. Mga itong FPS ko lang din siya nilalaro dati. No? On some areas umabot siya ng 30 FPS. This sa part is medyo talaga mababang FPS yan. Nasa umabot siya mga 13 FPS. No? Pero, yun talaga no? Pagka sobrang luma talaga, wala na. Naalala ko tuloy yun ng mga panahon talagang, alas kayo tuloy yung graphics card yun. Nagtsatsaga ako sa mga ganitong FPS lang talaga. Mga sobrang lumang, mga 2000, year 2000. Kumbaga dati yung mga ganito, pinagtsatsaga namin ganitong FPS. Pero ba, playable. Pero ngayon talaga, content medyo
ano na, no? Hindi na siya, kumbaga kung tutusin, kung kukumpara mo sa mga ngayong games, hindi na siya talaga masyadong enjoyable. Pero kung dati, nung ganito, pagka ganito talaga mga, kahit ganitong premium, pagtsatsagaan pa eh. Okay, sa pang game na Valorant, sa tingin ko, okay, mukhang okay naman siya. Expect naman na medyo okay tayo sa Valorant kasi yung minimum requirement ng Valorant is minimal naman. Pero anyway, try natin siya sa Valorant. Yan, so settings natin. Itong natin, naka-off yung FPS. Tapos graphics quality, low lang. Hindi lang masyadong naglalaro ng Valorant. Pero mukhang okay naman siya sa Valorant. Yan, maabot pa nga siya ng above 60 FPS. Basta naka-low. Low setting. So, okay siya sa Valorant. No? Aba, nag-run yung Baldur's Gate 3. Yun, isang game na hindi ko ina-expect na mag-run pace. Oh my God. Mukhang bibigay yung GPU natin Okay, press and key, continue. Wonderful. So, detecting yung GPU natin. Tapos, dito sa settings ng Baldur's Gate 3. Naka 720p Ultra pa siya. So, pag-value natin siya, low lang natin siya. So, yun lang muna i-try natin, no? Low. Yan. So, try natin siya sa 720p low. Yung SFR din natin siya gagawin kasi pag ginagalaw ko yung FSR, nagka-crash yung game. Kasi ngayon ito, siya, no? Nagka-artifact na siya, no? So anyway, ito try natin siya. So, new game. Explorer lang. Tingnan natin. What? So, may intro. Gumana may intro niya. Okay siya dito sa wala siyang lag, Pero sa bagay, pagka dito may yata pa movie na yung player natin na pa-play dito. Yun nga din sa character creation. Mayroon talaga siyang parang medyo bumibigay talaga yung graphics card natin. No? So kahit lang. So sana pala di ko nilak sa 60 FPS, no? Kala ko kasi dapat ng 60 FPS, pero dito sa sa intro niya, no? Walang lag. Anyway, skip natin itong intro niya. Pero okay yung niya, walang lag, 60 FPS yung natin. So may mga movie dito, no? Wala natin para makita lang natin talaga yung gameplay niya. I-skip natin. Natin natin siya sa gameplay na talaga.
Ayan, nandito na tayo sa game. Siguro ito na talaga yung ano niya. O, pagka nandito sa isa, nag-artifact siya, no? Ayan, nag-artifact siya. Tapos nakuha natin yung FPS is 4 FPS. Wow. Pero nakakabili ba? Ayan, so yan talaga nakuha natin mga 3 FPS, 4 FPS. Tapos medyo artifact na siya. So pagkatitignan naman natin siya sa options niya. Yan, nawawala yung artifact. Pagka nasa games lang talaga siya, nag-artifact siya. So talaga hindi niya talaga kinakaya yung game. Wala na naman tayo masyadong pwedeng ibabaan pa dito. Yan, so yan talaga yung Baldur's Gate 3. So trinay lang natin. Pero nakaka-amaze nang gumana siya. Yun nga lang, nag-artifact siya. No? Yan, so 3 FPS. So tama na muna siguro ito. Ayaw na masyado masira itong baka masira yung tuloy itong graphics card natin. Yeah, so syempre bukod sa mga lumang games, isa sa pa na pwede nating i-try is yung mga mga emulator, no. So ito magta-try tayo ng PSP emulator. Yeah, so try natin itong God of War. And this PSP emulator, okay naman siya, very playable siya, no. This is the God of War. At nasa around 60 FPS tayo. Wala lang akong gamit na controller, no. Pero kinakapa ko lang yung controllers niya dito sa keyboard. So okay na siya dito sa emulator na sa God of War, no. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it, I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim, yeah. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the Yan guys na yun. Sa PSP emulator okay na okay mo siya. Alam ko dati yung mga hindi ngayon talaga very optimized na talaga yung mga emulator din, no? So dito sa PSP emulator mukhang kahit anong games kasi tatlong games na kumbaga dati nung yung naalala ko kasi medyo bago pa yung PSP emulator, no? Medyo hirap sila dito sa mga sa Final Fantasy Dissidia, sa God of War, sa kayo dun sa Tekken, no? Pero ngayon yakang-yakan na dito sa graphics card na to, no? So wala na tayong problema sa mga emulator dito sa PSP. So yun lang guys, no? Siguro tapusin ko na dito yung video ito. Maraming salamat sa panonood. Kung may question kayo, comment lang kayo. Please like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat.